Nako, eto mga babayan, no, mayroon pong masamang balita ngayon dito kay VP Sara Duterte. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Okay, so ito mga babayan, mayroon pong masamang balita dito kay VP Sara Duterte dahil yung pong committee report mga babayan ng impeachment, no, netong si VP Sara ay isinapubliko na po sa Kamara. In short mga babayan, no, ipinasa na po sa mga miyembro po ng Kamara, no, sa mga kongresista. Ibinigay na po yung kopya mga babayan at pag-aaralan na po nila ito. Okay? So yan po yung ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts na rin sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At eto na nga mga babayan, no, naipasa na po sa mga kongresista ang kopya po ng 93 pages na committee report mga babayan ng impeachment ni VP Sara Duterte. No? In short mga babayan, tuloy-tuloy na po itong impeachment ni Sara sa Kamara mga babayan. No? At ito po, pagka naaprubahan na po ito at magbotohan mga babayan, no, ay aakyat na po ito, no, sa Senado po. Okay, at aasahan natin na tuloy-tuloy na po itong impeachment complaint laban po dito kay VP Sara Duterte. Pero sa isang topic natin ay tila mayroon pong isang babala, no, itong si Sara Duterte. Regarding po yan sa mga boto ng mga kongresista, no, sa kanya pong impeachment mga babayan. Grabe may ano no? May babala pa no? Okay, so ito alamin muna natin itong balita na to. Pero kung kayo po ang tatanungin, karapat dapat po ba na ma-impeach itong si Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba yung inyong mga opinion. Alright? So let's go. Naipadala na sa mga kongresista ang committee report sa impeachment case ni VP Sara. Laman ng 93 pages document ang mga basehan para patalsikin ang bise sa pwesto. 93 pages po na committee report mga babayan para po mapatalsik sa pwesto etong si Sara Duterte. At kaakibat po niyan kapag si Sara po ay na-impeach mga babayan ay hiwala na po siyang pag-asang makatakbo sa 2028 election. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. House Resolution number 989 and Hinabol sa huling sesyon ng Kamara ngayong linggo ang pamimigay sa lahat ng mambabatas ng committee report kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara. Kalakip nito ang resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment. Base sa 93 pages committee report at resolusyon na nakuha ng Billionaire News Channel, detalyado rin na inilatag ang mga ebidensya laban sa bise. Sa committee report, nakadetalye ang mga naging proseso ng pagdinig ng House Committee on Justice. Nakalista rin dito ang pangalan at ahensya na ipinasabihan ng komite. Nandito rin ang grounds for impeachment ng third Nandiyan po lahat yung reklamo sa kanya mga kababayan. and fourth complaint na tanging mga reklamong umusad patungo sa plenaryo. 4 ang laman ng articles of impeachment laban sa bise. Sa Article 1, tumutukoy ito sa pagkakasangkot umano ng bise sa graft and corruption at betrayal of public trust. Okay, so sabi po dito mga babayan, respondent, Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution. Sabi po dito, graft and corruption and betrayed public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million released to the office of the Vice President and 112,500,000 released to the Department of Education. So, sumatotal mga babayan, ito po ay 612,500,000 mga babayan. Yung pong kaso dito ni Sara Duterte. Dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds. Hindi po maayos o hindi maipaliwanag, no, ni Sara Duterte.
yung pong paggastos ng 612.5 million, mga kababayan. No, kasi puro ano sila puro palusot. No? Hindi nila ma-explain ng maayos ito pong kaso na to. Ito pong reklamo na to, mga kababayan. Sa Article 2, nakapaloob ang unexplained wealth Dito po sa Article 2, mga kababayan, ay nakapaloob naman po, no, yung unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official. Failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her SALN, mga kababayan, including in her SALN for the years 2022, 23, and 24, and failed to divest and instead willfully continued all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022 hanggang 2025, mga kababayan. So yan po yung nilalaman ng Article 2 ng impeachment dito po kay Sara Duterte. At ito po, no, ay pumapasok, mga kababayan, sa culpable violation of the Constitution and betrayed public trust. No, betrayal of public trust, mga kababayan. ni VP Sara dahil sa hindi makatotohanang pag-disclose niya ng kanyang SALN. Ang pagbibigay naman ng monetary gift at bayad sa ilang opisyal ng DepEd na labag umano sa batas ang laman ng Article 3. At sa Article 4, nakatala ang reklamong grave threats laban sa bise. O, eto na, yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Makikita natin doon sa video, no? Kung paano niya pinagbandaan, ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos, no, ang First Lady Lisa Marcos at ang former Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Dahil sa umuning pagbabanta niya sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Ang mga dokumentong ito ang magiging batayan ng mga mambabatas sa kanilang boto. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Okay, so yun po, mga kababayan, no? Yung po magiging violations po niya. Abante. Ibinasura ng Quezon City RTC ang petisyon ni Attorney Mans Carpio na pahintuin ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si VP Sara. Nako, eto, binasura po, no? Yung kanilang pagtatry po na pahintuin ang impeachment laban dito kay Sara Duterte. Talagang lahat gagawin nila no? Bukod dito, tinabla rin ng korte ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Bogie D, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Paliwanag ng korte, hindi maaaring makialam ang hukuman sa impeachment power ng Kamara. Una nang kunestyon ni Carpio ang pagsasabpina ng Justice Committee sa kanilang tax records. Yan, mga kababayan. No, hindi po umubra o hindi lumusot yung kanilang mga reklamo. No, naipatigil yung impeachment laban dito kay Sara Duterte. Yan po yung masamang balita sa kanila, mga kababayan, dito kay Sara Duterte. No, dahil hindi na po sila kinatigan ng Korte Suprema. Hindi po sila kinampihan ng Korte Suprema. Bagkos, mga kababayan, ay pinatutuloy po yung impeachment at sinabi ng Korte Suprema, no, na hindi namin hawak yan. Wala kaming karapatan dyan na kumilos. Diba, mga kababayan? So ito po, no, yung isa po na sinasabi ko na kung saan may hamon po etong si Sara Duterte sa kanilang impeachment vote ng mga kongresista, mga kababayan. Matindi talaga. Ebidensya at di chismis. Ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Okay, so sabi dito, ebidensya daw po, mga kababayan, at hindi daw po chismis. No? Ebidensya. So sa dami po ng inilabas na ebidensya laban dito kay Sara Duterte, may tuturing po ba na yung mga yon ay chismis pa rin po ba? Mga kababayan, yung mga ebidensya po na yun ay katulad lang po ba, no, na inilabas nilang mga maleta laban sa ating Pangulo? Yung mga maleta na mga walang laman naman, na hindi maipakita kung may laman o wala.
Ito po. May ebidensya. May malinaw po na ebidensya. May mga dokumento, mga kababayan, na magsasabi. No, so paano po kaya nila ito masasabi o paano po kaya ito nasabi ni Sara Duterte na yung impeachment complaint laban sa kanya ay chismis pa rin daw po? Todo palag din ang bise sa intrigang nambabato raw siya ng laptop. Na- Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Hindi pa Palusot no? rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente. No. Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron kang ebidensya, mana. May ebidensya, matibay po yung mga ebidensya labang kay Sara Duterte. No, so tama lang. Mga babayan, na yan po ay tumuloy po sa Senado at doon talaga magkakaalaman po. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon. Pinabulaanan din Wala ng bise ang daw kanya ebidensya. umanong pambabaton Wala daw ebidensya, mga kababayan. Ano yung mga inilatag? No, nung mga nagreklamo. No, paano walang ebidensya? ng laptop sa kanyang abogado o empleyado. Never in the history sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit. Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop, si Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? No, I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. Never nang bato, never nanigaw. Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pangumudmod ng ayuda. Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help struggling families. Nakikisa ako sa kanila. Actually, ginagamit na lang talaga yun, yung gas-gas na style, mga babae. Ito yung bulok na style, na estilo ng mga politiko. No, yung ginagamit, yung mga mahihirap. Kaya kayong mga mahihirap, no, yung mga kababayan natin, kagaya natin, no, na mga mahihirap, mga babayan. No, especially yung mga nandun po, no, sa mga pinakalaylayan. No? Kaya dapat magising po tayo. Wag ho tayo nagpapagamit sa mga ganitong politiko na laging ginagamit yung salitang mga mahihirap. No? Kasi kami gising na eh. Sana kayo gising na rin. No? Na hindi kami nagpapagamit sa mga ganong salita. No? Sana yung mga kababayan natin na nandiyan dyan sa mga laylayan, yung mga nasa baba na talaga. No? Huwag kayong maniwala sa mga politiko. Nasasabihin na tulungan natin yung mga mahihirap. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga yun. Nasa pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno. Dagdag pa sa mga paratang Wala ng daw bise, direksyon ng zero na raw ang gobyerno. kumpiyansa at interes ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa agenda, Alam nyo, napakasimple lang, mga babayan. No? Kung ang dami niyang sinasabi, ang dami niya nakikitang mali, ang dami niya nakikitang problema, bakit hindi niya ayusin bilang vice presidente? 'Di ba? Vice presidente siya eh. No? Trabaho niya naman siguro hindi lang bilang spare tire. No, trabaho niya naman siguro na magtrabaho din.
No, hindi yun lagi siya nagbabakasyon. Hindi yun lagi siya nasa ibang bansa. 'Di ba mga kababayan? Anong masasabi po ninyo dyan, no? I-comment na lang sa ibaba yung inyong mga opinion na tatayang pag-usapan, right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, alright? Peace. I'm out.